Saan natin nababasa na ang Three Kings, ang meaning niyan, Three Kingdoms? Basahan kita, wait. Hanapin ko ha, saglit. Sige, sige, namon kita. Ayan, nangungopia na ng aral sa SDA. Mas lalo Ito. kang malulugi ngayon dyan. Nangopia ka na. Walang problema. Hindi Lugi ko... ka na eh. At ang ibang tanda ay nakita sa langit, narito ang isang malaking dragon mapula na may 7 ulo at 10 sungay at ang kaniyang mga ulo ay 7 crown. Okay? Sa Revelations 12:9, tingnan ko sa 12:9 nasa lang. Ang 12:9 sabi, ay nagis ang malaki kaya siya ay nagis sa lupa kaya ay hindi. Sa 17:3 yata to, ba? Hindi ko nakita yung talata. Wait lang. 17:3. Ay, Ano? sandali. Ano, saan mo nabasa na ano, ang 10 sungay, nangangahulugan ng 10 kaharian? Sandali. Hinahanap ko eh. Hindi, wala rito pala. Sandali. Kumusta? Itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo, inaniyahan natin na maghikayat sa ating mga kapatid na Katoliko magsubaybay, magtanong. At kung napadaan ka lang, huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-subscribe, at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Maaari kayong makasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o kaya Super Thanks o membership sa ating channel mga kapatid. Welcome sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto mga kapatid. Meron akong portion na kinukuha doon sa talata ng Exodus na connected sa Revelation 13. 13. Huwag mo naman kaibigan, katulad nung tansong ahas, halin tulad dati si Yahushua doon. Si Yahushua, hayop ba siya? Wait lang bro, babasahin ko Hayop muna. Ba siya? Ahas ba siya? Basahin ko muna ha. Pusan ba siya? Bro, out of context ka. Yung tansong ahas, ginawang Diyos-Diyosan, pinangalan ng Nehustan. Kaya winasak. Ayan ha? Kaya winasak kasi pinangalan ng Diyos. Alam ko po yun. So out of context ka. Ito naman tayo ngayon. Out of context niyo. Example lang kita. Sa Mateo 15:8 hanggang 9. Ito sinasabi. Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labin lang nila. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin sapagkat ang mga tinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Ang cross-reference niya, ito yung reason ba't mayroong cross-reference. Cross-reference niya, Isaiah 29:13. So babasahin ko ngayon para maunawaan mo ang cross-reference. Isaiah 29:13. Ito naman nakalagay dito. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, pero ang puso nila ay malayo sa akin at ang pagsamba nila sa akin ay ayon lamang sa tuntunin ng tao. Yan ang cross-reference, magkatugma. Okay? Dahil magkatugma, at kino-cross-reference mo ang Revelation 13:18 sa Exodus 13:8-10, ibig bang sabihin na ang marka ng Diablo ay ang pistang isineselebrate ng mga Israelita? Yes or no? No. Ulitin ko ulit. Yung naniniwala ka, yung tansong ahas, cross-reference nung itataas si Yahushua. Naniniwala ka doon, tama? Ngayon, kung gagamitin yung katwiran mo, ibig sabihin may mga bahagi dun sa tansong ahas na hindi pwede ikumpara sa Yahushua. Pero kinumpara siya sa tansong ahas. Ibig lang sabihin kaibigan,
Ang tsaka yung cross-reference mo, kaibigan, saan ka makakabasa sa Holy Scripture na ang cross-reference ibabase mo sa pahayag ng scholar at ng magisterium nyo? Walang ganun. Ang cross-reference na pinabasihan ko, yung kapahayagan ng Holy Spirit na kung saan bibigyan ka ng karunungan kasi ang Diyos, ang Holy Spirit, ang nag-iisang Espiritu ang magbibigay sa iyo ng wisdom and knowledge and skills, lahat ng kailangan mo, ibibigay sa iyo niyan, ipoprovide yan. May talata ko, kung gusto mo, ibigay ko sa iyo, kaibigan, na nanggagaling ang aking, na dapat tayo umasa ng ating sasabihin, ating ituturo at ating uunawain, yung pag-unawa natin, manggagaling sa Holy Spirit. Gusto mo, doon tayo umikot? Hindi doon sa cross-reference na galing sa scholar at sa magisterium nyo? Dahil walang talata sa Holy Scripture yan, kaibigan. Baka, wala kang ibigay talata sa akin. So sa madaling salita, hindi pala magka-cross-reference ang Revelation 13:18 at Exodus 13:8-10 kasi sabi mo no, hindi ba? Oh yes, sabi ko no kasi ang basihan, scholar at saka magisterium. Yes, hindi talaga cross-reference yan. Pero kung Holy Spirit yan, cross-reference yan dahil makikita mo isasagawa at paniniwalaan. Ano ba ginawa dun sa Revelation 15? Isasagawa at paniniwalaan. O di tugma. Kasi wala yung Holy Spirit, kaibigan. Yun ang nagiging problema sa mga Romano Katoliko. Nakaasa na lang sa sasabihin ng kanilang halimaw na pinuno. Ito, para maunawaan ng karamihan kung ano ibig sabihin pag ginayad ka ng Holy Spirit, ganito. Mateo 21:15, ganito. Sapagkat simulan sa sa 14. Kaya itanim ninyo sa inyong isip na hindi kayo dapat mabalisa kung ano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng karunungan sa pagsagot para hindi makaimik ang inyong mga kalaban. Ibig sabihin, hindi ka makikitaan ng mali sa iyong isasagot. Wala sa talata yun. Wala sa talata yun. Yan ang reason na hindi makaimik. Interpretasyon mo lang yan, kaibigan. Sasabihan pa ako ng interpretasyon. Eto, babasahin ko sa magandang may Biblia kung hindi ba yan tinutukoy. Sige, basa. Kapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan. Yes, amen. Hindi tutulan. Hindi walang mali. Nagkakamali sila Peter eh. Tutulan ko eh. Nagkakamali sila Peter eh. Nagkakamali si Pablo eh. Natutulan ko yung explanation mo eh. Kaya mali. Napabulaan ko. Kaya mali. Natutulan, kaibigan, dahil sa referensya ng scholar. Matalata. Tinanong kita. Bumasa tayo sa scholar? Tinanong kita. Wala. Tinanong kita. Sabi mo, cross-reference ang Revelation 13:18 at ang Exodus 13:8-10. Ibig sabihin, dahil cross-reference siya, ang marka ng demonyo, yun ang pista ng mga Israelita. Sabi mo, no. So hindi siya cross-reference. Sabi mo, yes. Base sa scholar, yes na yes. Hindi base sa scholar na pininiwalaan mo. Naka-record scholar. Naka-record doon. Base sa scholar, malinaw naman na sinabi ko ng cross-reference sa pahayag ng Holy Spirit. Ito pa. Next question, ito. Next question, yes. Ito mga prototype ng marka ng halimaw. Halimbawa sa noo, sign of the cross, Ash Wednesday, infant baptism yung nilalagay sa cross sa noo. Kumpil, nilalagay sa noo, yan ganun. Yan. Doon ko kukunin yung aking tanong. Okay? Ito naman next na tanong. Prototype daw ng marka ng halimaw ang sign of the cross. Tanong, saan mo nabasa yan? Una, bakit yan ang tatak ng halimaw na prototype ay yung shadow pa lang, hindi yan yung totoo, yung pinaka-actual. Linilinaw ko hindi yan yung pinaka-actual, pero yan yung shadow, yung prototype. Nabasa kasi ang tanong ko bro, saan mo nabasa? Saan mo nabasa na ang sign of the cross ay prototype ng marka ng halimaw? Saan mo nabasa 'yon? Hindi ko nabasa verbatim, pero yung sign of the cross, yan ay ang tawag dito, kaparusahan, ginawang kaparusahan kay Joshua galing sa Roman Empire. Yung cross kasi galing nga kay Roman Empire, hindi yan galing kay hindi yan galing sa Diyos Yan ay
nagmula yan, nag-originate ang cross sa Roman Empire. Kaya nga sila galing succession ng Roman Empire Ang Roman Catholic Church, kaya siya Roman Catholic Church, succession ng Roman Empire. Yung cross, ginagamit nila yan para parusahan, patayin ang isang tao. Ang itinataas yung ginawang yung parusang ginagawa kay Joshua, hindi yung ginawa ni Joshua. Okay. Ang maling pagkaunawa ng Roman Catholic, yung cross na galing sa Roman Empire, ulitin ko yung cross na galing sa Romano Imperyo, yun yung nilalagay sa noo na kung sa wala sa Holy Scripture na kailangan gawin yan. Galing yan sa Roman Empire. Kaya tatak ng halimaw yan. Ang halimaw ay galing sa ika-4 na beast. Doon talaga umusbong sa 4 na beast yung bakal na binte, yung may ngipin na bakal na may sungay, di ba? Nasa pang-4 na halimaw yan. Okay, next question. Okay, tuloy. Galatia 6:14. Galatia 6:14. Ang sabi dito, huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Tanong ko, saan galing ang krus ng Panginoong Jesucristo? Anong talata? Basahin ko sa ibang translation. Anong talata? Anong talata? Galatia. Galatia 6:14, huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay. Sorry, Galatian Galatian? Galatian sorry, napuputol ka baka masamain mo na naman. Galatian 6:14. Sa 6:14. Okay. Sabi ganito, huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Tanong, saan galing ang krus ng ating Panginoong Jesucristo? Yung cross, hindi maitatanggi ng mga Katoliko to. Ito ay ang nag-provide nito, ang nagbigay nito, ang gumagawa nito ay Roman Empire. Basahin mo, baba mo lang konti, kaibigan yung talata. Baba mo lang ng konti. Nasa pamamagitan yung sanglibutan, napako sa cross, yung napako ang importante, hindi yung cross. Okay. Walang kabuluhan yung cross, kundi yung napako sa cross, saganang atin kayo at ako'y sa sanglibutan. Ituloy mo yung talata, kaibigan, hindi yung cross na hindi kailanman ayaw ng Diyos na itinataas. Yung tansong ahas nga, pinagawa na ng Diyos Cross ba ng Roman Empire, pinagawa ba ng Diyos yan? Hindi. Pero yung tansong ahas, nung tinaas na, sinisindihan na, gaya nyo, yung cross na yan, sinisindahan nyo na. Ang sabi, sirain. Okay, next question. Inaamin mo na ang cross ng ating Panginoon ay galing sa Roman Empire. Yes na yes. Sabi mo kanina, ang cross na galing sa Roman Empire ay marka ng Diablo. Ibig bang sabihin, ipinagmamayabang ni Apostol Pablo ang marka ng Diablo? Ang pinagmamalaki niya yung napako, yung ginawa ni Yahushua. Namamali yung interpretasyon niyo, kaibigan. Teka bro, ulitin ko. Ng apostol ang material na bagay. Bro, ulitin ko yung binabasa ko. Okay? Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa cross. Ano pinagmamalaki niya? Yung cross o hindi? Basahin natin sa English, kaibigan Basahin natin sa English. Hindi yung cross sa English. Ito, sabi sa English. Sa King James, sabi sa King James. As for me, basahin mo. However, I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ. Yan. Basahin ko sa King James, kaibigan, para fair tayo But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world crucified. Okay, ulit. Sige, ito sa Good News Translation, I will sa cross of our Lord Jesus Christ, by whom? Teka. Sabi dito, I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ. Sabi mo, ito tayo sa King James Version. Okay, King James Version. But God forbid that I should glory. So, siya ay pinagbabawalan ng Panginoon na magyabang. Save in the cross of our Lord Jesus Christ. Ngayon, saan tayo nailigtas? Sa cross of our Lord Jesus Christ o hindi? Ayun, binasa mo.
Ibalik ko yung tanong, kaibigan. Hindi. Sa cross ka naligtas o sa namatay sa cross? Ako ang Ibalik ko yung tanong nagtatanong sa'yo para sa'yo. maintindihan mo, kaibigan. Ako, Para magkaroon tayo ng maintindihan mo yung tanong mo. Ako ang Saan ka nagtatanong naligtas? sa'yo gamit ang Sasagutin ko ginamit yan. Sasagutin ko, kaibigan. Sasagutin ko. Gamit ang ginamit mo na Sasagutin ko. Sasagutin ko. gamit ang ginamit mo na King James Version. Pwede mo ba Tagalogin yung save in the cross of Sa our Lord? cross. Na-save tayo sa cross. Ayun. Yung cross kung saan tayo na-save, yun ba ay gawin ng Romano Imperyo? Yes. Oo. Yes na yes. Hindi magbabago ang sagot doon. Kaibigan, Sabi mo pasagutin mo na ako. kanina, Sasagutin ko yung tanong mo. Hindi ko pa na ko-compose yung aking sagot eh. Wala, siguro hindi pa agad-agad yung provision ng Holy Spirit eh. Okay. Sundan ko yung sagot mo, yung ano mo. Lilinawin ko sa iyo, kaibigan, yung talata. Kaya kayo nagiging pagano eh. Kasi kaya nga yung kabanantipan, lahat ng mga relics na tungkol sa kaligtasan, inalis na siya. Maski yung libingan ni Moises, hindi na pinahanap yan. Pati yung bangkay ni Yahushua, hindi na pinakita. Bakit? Sasambahin ng mga Romano Katoliko yan. Kasi sumasamba sila sa gawa ng kamay. Tingnan mo, binanggit yung cross. Naligtas tayo sa cross. Saan sila nakatutok na? Sa cross. Hindi doon sa pinako. Hindi ganun ang meaning ng talata. Kaya nga lahat yan, nawala. Tinanggal ng Diyos yan dahil sasambahin ng mga paganong Romano yan. Kaya, ito ang problema sa inyo, kaibigan na, ito ang problema sa inyo. Sumasamba kayo sa ginawa ng kamay ginawa ng Diyos, hindi doon sa gumawa. Yun ang problema sa inyo eh. Tingnan mo, nabanggit yung cross dito, nakafocus kayo sa cross. Ayun ang problema sa inyo. Nakafocus kayo sa cross. Tinatanggap mo ngayon, Brother Umbaw. So tinatanggap mo ngayon, Brother Umbaw, na tayo iniligtas sa cross ng ating Panginoon. Yes or no? Yes, dahil namatay siya sa pamamagitan ng cross, pero hindi yung cross ang nagliligtas. Okay. Pero pagkaunawa mo, kung ang pagkaunawa nyo, dahil sa cross, kayo naligtas, ay mga pagano talaga, dahil yung kahoy, gawa ng tao yan. Ibig bang sabihin, bro? Umbaw, ibig bang sabihin, mali ang sinabi ni Pablo, na save the cross of our Lord Jesus Christ? Mali yun? Hindi nagkamali. Hindi nyo lang naunawaan na cross ang nakapagpaligtas sa atin dahil doon siya namatay. Hindi yung cross mismo. Hindi yung cross mismo. Okay? Hindi yung cross mismo. Kaya wala kang mababasa, magkaroon ka ng sign of the cross. Wala kang mababasang sign of the cross na, lahat na ikukumpil, babautismuhan na sanggol, lahat ng, Ash Wednesday, ilalagay sa cross. Kasi, yung cross na yon Romano Katoliko. Romano Imperyo, galing sa Roman Empire yan. Kaya nga, succession talaga kayo ng halimaw. Wait lang, bro. Succession kayo ng halimaw. Inamin mo na wala ka palang nabasa, sa madaling salita, gawa-gawa mo lang. Next question. Saan mo naman nabasa na ang Ash Wednesday ang prototype ng marka ng halimaw? Dahil sa cross. Galing sa Empire, galing yan sa Roman Empire. Bro, pakinggan mo ang tanong para hindi ka agad-agad sumasagot ng walang kabuluhan, okay? Pakinggan mo ang tanong. Saan mo nabasa na ang Ash Wednesday ay prototype ng marka ng halimaw? Brother Danjo, walang verbatim, walang word for word. Sabi ko nga sa'yo, Bible ako, pero hindi ako naniniwala sa word for word. Pero ipapaunawa ng talata na ang cross nanggaling yan sa Roman Empire. Kaya ginagamit, pati nga star, dahil daw sa Bethlehem. Pero meron sa talata na bawal ang star, sun, moon. Pero kayo, makikita nyo sa mga simbahan nyo yan. Dahil kukuha kayo sa isang talata, i-connect nyo, hahaluan nyo ng pagiging yung nababanggit sa scripture, gagawin yung paganong kaugalian. Kino-convert nyo sa paganong kaugalian. Yung sun, moon, yung star, yung cross, lahat yan, galing yan sa Roman Empire na kung saan ginagawang Christianize. Ginagawang parang sa Diyos. Okay. Para makadoko ng maraming tao. Bro, sinasadya ko itong gawin ng tanong na ito kasi ang mga tao, pag sumagot ka, alam nila na ginagawa-gawa mo lang yung argumento mo. Okay? Next question. Saan mo
nabasa. O yan na. Pag sinabi ko saan nabasa, bigay ka ng reference kasi kung ang reason mo is sariling opinion mo lang, walang maniniwala sa iyo kasi sariling opinion mo lang eh. Hindi ko namimilit. So, ito pa. Oh. Next na tanong, saan mo na mabasa ng infant baptism ay prototype ng marka ng halimaw? Ano, sorry? Ano yung tanong mo? Pero bago dyan, balik ako muna yung cross ha. Bibigyan kita ng talata na ang cross galing sa Roman Empire. Hahanapin ko lang dahil hindi ako handa sa tanong na yun eh. Pero ipakita mo sa mga, yung isisend ko sa text ko sa'yo, ipakita mo sa mga manonood sa'yo na ito yung sagot ni Mark dun sa cross na galing yan sa Roman Empire. Okay, para meron akong basihan. Wala naman kaming tutol na galing sa Wala pala tutol eh. Teka, wag ka muna maingay. Oy, umalis na. Ayaw na. Ayun, sige ito ha. Kaming mga Katoliko, naniniwala naman kami na ang cross kung saan pinako ang Panginoon. Yun naman pala. Thank you, Lord. Galing sa Roman Empire. Thank you, Lord. Hindi na pala kailang talata. Hindi yun pagmamayari ng Diablo matapos doon tumulo ang dugo ng Panginoon. Yan ha. Nang tumulo sa kahoy na yon ang dugo ng Panginoon, banal na ang kahoy na yon. Akalain mo, dugo ng Panginoon nandoon, tapos sabihin mo, Diablo pa rin yon? Sa Diablo pa rin yon? Wow, okay. Tindi mo na. Barjando, yung cross ba na nasa simbahan niya, natuluan ba ng dugo ni Yahushua? Nandoon na nga, teka, tumimik ka muna. Nandoon na nga yung dugo ng Panginoon, sabihin pa rin na sa Diablo. Yung dinalagay sa noon yun, natuluan mo ng dugo yun? Dinalagay sa noo, yun ay... Natuluan ng dugo? Yung cross sa simbahan nyo, kaibigan, natuluan ba ng dugo? Tumimik ka muna, wag mo iparamdam na natataranta ka. Okay? Huwag mo iparamdam na natataranta ka ha, na yung kaba mo, lakas ng kaba mo, nararamdaman ko. Hindi, excitement yan, excitement. Kasi kulang yung oras eh, baka yung mga tanong mo hindi mo maubos eh. Gusto mo unlimited. Ay, wag kang mag-alala bro, kaya nga part 1 to eh, kasi alam ko hindi mo. Sequence tayo, sequence. Okay na. Okay, next question. Sabihin pa sa mga tanong ko, nasagot niya. Ang mga ginagawa ng Pumbaw, paniniwala mo lang yan, kaibigan. Hey, sige, mag-comment down below kayo, mga kapuntos. Sabi niya, isip ko lang daw yun. Hinahamon ko ang mga viewers ngayon. Mag-comment down kayo, babasahin ko ang comment ninyo, ha? Magtanong ko na lang, kaibigan, sa oras natin. Huwag ka tumakbo, magtanong ka na. Katoliko yung mga kausap mo eh. Nakahilera to, okay? Huwag mag-alala. Babalikan kita, Pastor, comment down below. Sabi niya, isip ko lang daw yun, nalugi siya. Sige, isip ko lang pala. Sige, mag-comment kayo, babasahin ko yung mga comment nyo. Okay. Hoy, Marcumba, asan ka na ngayon? Nawala. Sige, magbasa ka na kasi bakit ko pakikinggan yan? Kakampi na lahat yan. Unfair yun. Magtanong ka na lang, huwag kang tatakbo. Tanong ka na lang. Huwag mo kasi sasabihin kasi na isip ko lang yun. Kung sinabi mong isip ko lang yun. Isip na Katoliko, na mga membro nyo, mga kasama nyo, mga pari nyo. Kaisipan nyo yan. Ang sinadya ko ito para ipakita ng mga pinagsasabi mo, walang ebidensya. Umamin ka na nga, kaibigan. Panglimang tanong. Umamin ka na. Badrajado, di ba umamin ka na yung cross galing ka sa Roman Empire? Umamin ka na nga, Di ba nga ako nagbibigay ng talata? Pentecost, sabi mo yung Pentecost, hindi yun ang araw ng Pentecost. Ang dami mong sinasabing hindi totoo eh. Di ba? Hindi ka nakapuntos doon. Magtanong ka na lang. Tumahimik ka muna. Hindi ka nakapuntos doon kasi tinuluan ng dugo ng Panginoon nyo. Kaya nga, ang symbol ng Christianity ay cross. Yung cross ba sa simbahan nyo, kaibigan? Sige, tanungin kita. Yung cross nyo sa simbahan, natuluan ng dugo. Tanungin kita ha. Ano ang main symbol ng Christianity? Ano? Ang main symbol ng Christianity? Simbolo, teka lang sandali lang. Hindi ako ready sa tanong mong yan. Ang pinaka-simbolo niya is, hindi ko alam ang symbol ng love eh. Teka lang pinaka-simbolo talaga ng is love. Pero isipin ko. Ang tanong ko, symbol ng Christianity, ano ang main symbol ng Christianity? Wala si scripture. Basahan mo nga ako na simbolo ng... Tatanong kita, ano ang main symbol ng Christianity? Ano? Teka lang, ano nga ba? Para sa akin kasi love eh.
Yun ang simbolo talaga ng Christianity, Islam. Sige, Hindi ko tanungin alam. natin. Tanungin natin si Google kung love ba ang sagot, okay? Ay, nako. O, sige na. Puro ka referensya. Wala ka sa Bible. Natin, mas maganda kasi na na meron tayong batayan, ano? Hindi yung puro tanong, kaibigan. Sinasadya ko ito. Mark Umbaw, sinadya ko ito para ipakita na puro ka lang gawa-gawang kwento. Huwag kang magpigil, huwag mo kong pigilan. Main symbol of Christianity. Tingnan natin. Ano kaya ang lalabas sa resulta? Cross! Cross, the principal symbol of the Christian religion, recalling the crucifixion of Jesus Christ and the redeeming benefits of His passion and death. Tama ba itong binabasa ko? Mali ito. Mali, kasi hindi mababasa sa Holy Scripture. Tanong na, kaibigan. Tanong na. Okay. Next question. At least nakita ninyo, gawa-gawang kwento, di ba? Next question. Pang-5 tanong. Pang-6 na tanong. Saan mo naman nabasa na ang confirmation ay prototype ng marka ng halimaw? Ano? Confirmation? Sorry? Ano? Confirmation. Kumpil. Kumpil. Yung kumpil. Kasi nga doon sa cross din. Saan mo nabasa na ang kumpil ay prototype ng marka ng halimaw? Kasi yung cross, hindi yun natuluan saan mo nabasa? Ni Yoshua. Yung cross na nilalagay sa noo. Saan mo nabasa? Ang tanong ko, saan mo nabasa? Walang verbatim, ulitin ko ulit. Walang verbatim. Pasagutin mo, kaibigan. Walang verbatim, pero yung cross kasi galing yan sa Roman Empire, kaya kayo succession. Ngayon, pinagmamalaki mo, natuluan kasi yung kahoy na ginamit kay Yahushua sa cross, natuluan ng dugo, kaya naging banal. Pero yung cross nyo at yung kumpil, lahat na nilalagay nyo sa noo nyo, ay hindi natuluan ng dugo ni Yahushua. Kaya yan ay hindi valid. Hindi pwedeng ihalin tulad doon sa cross na ginamit na Yahushua sa Calvary. Hindi pwedeng itulad kasi hindi natuluan. Yun ang katwiran mo, kaibigan. Sinusundan ko yung katwiran mo. Yung katwiran mo, giba. Walang tibay. Teka. Ako na may ebidensya, giba? Ikaw na walang ebidensya ang siyang naging matibay? Sige, tanong na po. Huwag mo lulukoy ng mga tao. May ebidensya kong binabasa Diba, tanong na po. Yan. Kaya kita ilalaglag dito. May part 2 pa ito, tandaan mo. Okay? Sige, okay po yun. Ito pa. Tatak naman sa kanang kamay o sa kamay. Yung mga tradisyon nila, yung mga sacraments nila na kung saan against sa ebanghelyo. Yung mga sacraments nila na kung saan against sa ebanghelyo. Yan. Makukuha ang tanong ko. Sabi niya, ang sacraments daw ay against sa ebanghelyo. Yes, okay. Amen. Next question. Saan natin mababasa na ang mga sacraments ay against sa ebanghelyo? Verbatim, wala. Pero, yung ginagawa nyong kumpisal, yung pagbabautismo sa sanggol, yung kumpil na hindi nyo na binabautismuhan yung kung kailan nanampalataya na yung tao, kay Yahushua, kung kailan nananampalataya, kumpil lang hindi babautismuhan dahil nabautismuhan na ng bata. Kung kailan natuto ng manampalataya, saka ikaw kumpil hindi babautismuhan, ang sabi, sumampalataya at mabautismuhan. Marami pa yan, mahaba para pag-usapan, pero patunay lang yan na lahat ng pinagtuturo nyo ay wala sa Scripture. Okay. Pinagtuturo ng Iglesia Katolika na si Kristo ay tunay na Diyos. Nasa Scripture o wala? Nasa Scripture. Wala naman, wala naman, nabanggit ko ba, kaibigan, yung tunay na Diyos sa sacrament nyo? Yung ba yung tinuliksa ako sa sacrament nyo? Hindi, sabi mo kasi, ang mga pinagtuturo namin wala sa Scripture. Yung sacrament, gaya ng kumpil. Pagiging pilosopo yan, kaibigan. Pagiging pilosopo yan. Hindi lahat. Ikaw talaga. May tama kayong tinuro, pero marami sa tinuro nyo, may tama kayong tinuro kasi nga, nagpapanggap kayong tupa. Yung pala, kayo ay naglalabang lobo. Next na. Wala naman. Next na, kasi nakita ko na yung ano nila nakita ko na yung mga comments nila, okay? Next naman. Isa sa mga sacraments namin ay yung baptism. Yes. Saan natin mababasa na ang baptism ay against sa ebanghelyo? Yung hindi tamang paraan ng bautismo, saan, against bro? sa ebanghelyo.
Saan natin mababasa na ang baptism ay against sa ebanghelyo? Isa yun sa mga sakramento. Walang mababasa. Pero yung bautismo nyo, yung bautismo na ginagawa nyo, okay? Yung bautismo ginagawa nyo, sabi nga, di ba, may mga darating na antikristo, magpapanggap na Kristo, magpapanggap na tamang bautismo, tagapagligtas. Maraming magpapanggap. Kaya yung bautismo nyo, yan ang nagpapanggap na sa Diyos. Yan yung isang bulaang katuruan na galing sa bulaang propeta na kung saan parang tama, parang Christianize eh. Parang para sa Kristiyano, bautismo. Pero saan? Bata, walang alam. Tapos paglaki na, wag nang bautismuhan niya, basbasang banayanas, nananampalataya na sa Diyos yan, saka hindi ba bautismuhan ng Katolikan? Malaking pandaraya ng Roman Catholic. Kaya pinakamagaling na manluloko na simbahan, Roman Catholic talaga. Kasi, twist yung nasa talata. Next na. Haba na sagot mo eh. Oh, ito na. Next naman na tanong. Isa sa mga sacraments namin, ang Sacrament of Confirmation o Kumpil. Yes. Oh. Saan naman natin nababasa na ang kumpil ay against sa ebanghelyo? Wala, pero yung sumampalataya kailangan bautismuhan. Na kung saan hindi na ginagawa ng Roman Catholic, kinalaban yung bautismo kasi sabi, sino ba na sumampalataya? Bautismuhan. Sumasampalataya na. Kung kailan marunong na sumampalataya, ang gagawin ng Katoliko, kumpil, wag bautismuhan. Nabautismuhan na ng bata yan eh. Okay. Talagang panluloko ng Roman Catholic. Panluloko ng Roman Catholic. Oh. Sa relihiyon nyo ba meron kayong pag-aalay sa mga bata? Meron, wala? Yes na yes. Yes na yes. Ang iniaalay nyo ba mga pangalan na lalaki lang? Hindi, lahat. Babae, lalaki. Babae. Saan sa Biblia din mababasa na pati ang babae iaalay? Verbatim wala, no? Walang verbatim yan. Pero hindi natin topic yan, kaibigan, kaya hindi ko makuha yung talata. Pagka mamaya or bukas, pag nahanap ko, isisend ko sa messenger mo, ipakita mo sa tao kung ano yung sagot kong talata dyan. Kung bakit kami yung talatang sumusuporta, kung bakit kami nag-aalay. Okay? Lalaki, babae, inaalay yan sa Diyos. Idinidicate, idinadala. Ay, wow. Kung mabasa ko bro, sa Biblia bro, na ang iaalay pangalan na lalaki lang, amin mo mali ka. Hindi ako amin na mali. Hindi ako amin na mali dahil di lang yan man ang talata. Kung may talatang ganyan, wag mo limitahan yung ibang talata. Kaya bibigyan kita ng talata na lahat ng bata. Okay? Sige. Ang nabasa ko sa aklat ng Lucas ay pangalan na lalaki lang iaalay. Saan mo nabasa pati ang babae iaalay? Sabi ko nga sa'yo, ihahabol ko na lang yan kasi hindi yan ang topic. Marka ng halimaw tayo eh. Okay? Marka ng halimaw tayo, ipapahabol ko yan bukas, bukas o susunod araw kasi may pasok ako. Ipakita mo yan sa live mo yung talatang ibinigay ko. Okay. Hinabol ko kasi sabi mo kasi yung aming turo wala sa Bible. Kayo pala, yung turo nyo wala rin sa Bible. Wag ka muna magbintang, kaibigan, kasi hindi ko pa... Sinabi mo ngayon lang eh. Ngayon lang. Next tanong. Tanong, okay? Isa sa... tandaan ninyo ha, mga nanonood ha, wala pa siya sa... nakawalong tanong na ako. Wala pa sa isa sa mga tanong ko ang nasagot niya ng tama. Ikasyam na tanong. Isa sa mga sacraments namin ang sacraments of ikasampung tanong na pala. Isa sa aming sacraments ang sacraments of penance o kumpisal. Saan natin nababasa na ang kumpisal o paghingi ng tawad ay against sa ebanghelyo? Dahil wala tayong lalapitan kundi ang tagapagligtas hindi si Mary, hindi yung pare. Okay? Walang ibang tagapamagitan. Walang ibang tagapamagitan. Hindi ang tanong bro. Ang tanong ko, saan natin mababasa na ang sacraments of penance o kumpisal, paghingi ng tawad, ay against sa ebanghelyo? Ang talata, kaibigan, hindi ako magkamali, 1 Timothy 2:5 yata, yung isang Diyos at isang mediator. 1 Timothy 2:5. Kung hindi mabasa sa 1 Timothy 2:5, na against sa ebanghelyo ang sacrament of penance, sa amin mo sinungaling ka? Hindi ko aaminin kasi hindi ko nasasabing verbatim eh. Ang sinasabi ko dyan, yung tagapamagitan, yung pari nyo na namamagitan sa Diyos at sa tao. Okay. Namamagitan sa Diyos at sa tao, siya ang magpapatawad. Grabe naman kayo talaga.
Huwag niyo lukuhin ang tao. Verbatim, walang mababasang masama ang kumpisal. Okay? Okay, Pero okay. yung namamagitan na yung pari nyo sa Diyos at sa tao, isa lang ang tagapamagitan. Pati nga si Mary, nagiging tagapamagitan yun eh. Oo. Yun ang against. Bro, ikalawang Samuel 12:13, mayroon bang taong namagitan sa Diyos at sa tao? Mayroon ba? Wala, pero may ginamit. Oo, ginamit Hindi para tanong ipahayag. Ang tanong ko, meron bang taong namagitan sa ikalawang Samuel 12:13 sa Diyos at sa tao? Meron ba taong namagitan o wala? Hindi tagapamagitan yan. Kung mabasa ko namagitan si Nathan kay David at sa Diyos, aminin mo sinungaling ka. Hindi tagapamagitan tawag dyan. Ang tawag dyan, ginamit siya para ipahayag yung kaparusahan, naging daan siya ng pahayag ng kalooban ng Diyos para makarating kay Samuel ba yun? Sino yung sasabi mong tao? Nathan. Okay. Samuel. Sino ba yun? Nalit. Next question. Basahin mo, kaibigan. Sige. Hinahamon niya akong basahin eh. So, basahin na lang natin, ano? Ikalawang Samuel 12:12 hanggang 13. Unang Samuel pala yun. 12:12 hanggang 13. Ito sabi. Yan. Tika ha. Kalawang Samuel yata yun eh. 12:13. Ito pala. Ito. Teka. Gusto niya basahin ko sa lahat eh. Okay, no? Ito. Basahin natin. Yan. Okay? Sinabi ni David kay Nathan. So si David ay nagsalita kay Nathan. Nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Tanong, tama ba na si Nathan ang hinarap ni David, gayong kay Yahweh siya nagkasala? Tama ba o mali? Tama. Ginamit si Nathan para iparating sa kanya yung kaparusahan ng kanyang nagawa na mamamatay ang kanyang anak na hindi alam ng mga pari nyo. Dinaan yung salita ng Diyos kay Nathan, hindi para si Nathan ang magpatawad. Pinarating niya na pinatawad ka ng Diyos, ang mananagot ng kasalanan mo ay yung anak mo. Hindi katulad ng pari nyo, kahit nagsisinungaling, patatawarin. Naloloko siya ng mga nagkukumpisal sa kanya kasi wala ang Diyos sa kanyang panig. Hindi siya pinupuspusan ng Holy Spirit ng Diyos para malaman niya kung ano ang... Next question. Si Nathan na nilapitan ni David, pare o hindi? Pare. Ayun. Pare. Oh. Bakit siya lumapit kay Nathan gayong pwede naman siyang dumirekta sa Panginoon? Kasi sa Old Testament, kaibigan, sa Old Testament, may ang pakikipag ugnayan ng Diyos, may ginagamit na tao. Ay, yun. Ginagamit na tao. Ngayon, kaya nung namatay na si Yahushua, direkta na tayo. Napunit na nga. Kaya nga tayo pwede na yung pare. Wala nang pare-pare. Kaya nga diretso na tayo sa loob ng templo. Kaibigan, kaya wala nang pare. Ngayon, may pare pa rin kayo. Anong ibig sabihin? Okay. Sabi mo, walang pare. Nakasunod sa... sabi mo, bro, walang pare. Kung mabasa ko na si Apostol Pablo ay pare, aminin mo sinungaling ka na naman uli. Hindi ko aaminin. Ang ibig ko sabihin ng pare, yung pare na sa kanya lamang magpapahayag. Kasi lahat na tayo, kaibigan, naniniwala akong pare si Apostol Pablo. Tayo nga pare eh. Yun ang problema sa Brother Jando. Basta nakabasa ka, parang akala mo, hindi mo na kinukuha yung meaning. Ako pare ka. Kung sa Diyos ka, pare ka, pare ako, pare lahat na sumasampalataya sa Diyos eh. Gagawin tayong pari lahat. Natural may pari pa. Pero hindi katulad ng pari noon na siya lang talaga pwede pumasok sa templo na mag-aalay, na pwedeng humawak ng kaba ng tipan. Kasi punit na yung kurtina. Pwede na tayong lahat. Nilinis na tayo ng dugo ni Yahushua. Kung kayo, hindi pa kayo nililinis at yung pari nyo lang ang nilinis, wala. Okay. Kawawa naman kayo. Naiwan kayo sa lumang tipan. Naiwan kayo sa lumang tipan, kaibigan. Okay, direkta pala, napunit na, kaya direkta na. Yes, itong inutusan dito sa Juan 20:23,
Ito ba taong papatawad dito? Pare ba o hindi? Anong talata, kaibigan? 2023. 1:23. Ang inutusan Okay. dito magpatawad, Okay. pare o hindi? Okay. Pare, ang Ayun. inutusan dyan, apostol. Kaya nga yung inutos sa kanila, turuan nyo gawin lahat ng inutos ko sa inyo na gawin din nila. Ano yan? Yan 2023. Yung authority magbautismo, magpatawad sa pamamagitan ng bautismo, ha? Yung pagpapatawad sa pamamagitan ng bautismo, gawin nyo, dahil inutos ko sa inyo yan, na gawin din nila. Gawin din natin. Lahat ng sumasampalataya kay Joshua, gawin ng mga apostol, gagawin ng mga succession, yung mga succession ng apostol, lahat ng ginawa nila sa John 20:23 na yan, yung ang patawarin sa lupa ay patatawarin sa langit, ang igapos, blah blah blah, kung ano man yan, hindi ko kabisado yan eh. Ang sabi dyan, sa Matthew, bago siya umakyat, lahat ng inutos ko sa inyo, lahat ng inutos ko sa inyo, iuutos nyo na gawin din nila. Gawin din nila. Ibig sabihin, ano ibig sabihin? Yung pagpapatawad na yan, nasaan? Confession, nasa bautismo. Yung kapatawaran, nasa bautismo. Nagpas na. Oh, ito naman. Next naman, ito naman. Patunayan ko na ang halimaw ay mismo yung Roman Catholic Church. Yun. Tanong, saan naman natin mababasa na ang halimaw ay ang Roman Catholic Church? Nasa ano yan? Revelation 17:7-8. 17:7-8. Okay, Revelation. Kung hindi mababasa sa Revelation 17:7-8 na ang Roman Catholic Church ang halimaw, aminin mo sinungaling ka na naman uli. Ay, hindi ko aminin, kaibigan. Wala pang pangalang Romano Katolik. Una pang pangalan ng Pilipinas eh. Pero, tingin mo yung halimaw, yung mother of harlot, siya yung halimaw. Sa Revelation 17:7-8, di ba? Naging siya. Wala na at darating. Sino yung naging siya? Wala na, pero darating. Ano katuwiran ni Junrey? Ano sabi ni Junrey? Tapos na daw yun. Hindi oh. Sa Revelation 17:7-8, naging siya. Wala na at darating. Sino to? Yung mother of harlot to ang halimaw. Oh. Okay, ito pa. Next question. Next question. Ang mother of harlot, ang little horn. Bakit? Dahil wala nang ibang tutupad nito kung hindi ang Roman Catholic Church. Yan. Yan. Yun lang muna pagkukuhanan ko ng tanong ko. Okay? Eto, tanong ko ngayon sa'yo. Saan natin mababasa na ang Roman Catholic Church ang mother of harlots ng Revelation? Okay. Maraming talata yan, kaibigan. Magdamag tayo yan. Oo. Unang-una, yung headquarters niya, yung Vatican. Kahit isa lang. Yung pinaka-the best na talata mo, saan natin mababasa? Pinaka-the best talata mo, pinaka-the best na version, saan mo mababasa ng Roman Catholic Church ang mother of harlots ng Revelation? Oh, ano na lang, yung ano yan, yung ano lang. Sa dami kasi niyan, hindi kasi matibay kung isa lang eh. Pero sige, mag-isa, bibigyan ko isa. Oh, isa lang. Dito sa teka lang. Yung ano na lang, Revelation 13, 17:3 yata to. Okay. Revelation 17:3. Kung hindi mababasa sa Revelation 17:3 ng Roman Catholic Church ang mother of harlots, aminin mo sinungaling ka na naman uli. Hindi, kasi ang Roman Catholic wala sa Holy Scripture, kaya nga unang ebidensya na hindi yan tatag ni Yahushua. Unang ebidensya yan. Pangalawa, kaya hindi mababasa yung Roman Catholic dahil kailan lang sila sumulpot sila totoong sulpot. Born again, makikita mo, nasa panahon na ni Yahushua, pinapangaral na. Tapos pangatlo, kaibigan, katangian ng Roman Catholic, ang tinutukoy ko, bakit siya Roman Catholic? Ang tinutukoy ng Scripture, katangian, hindi pangalan ng simbahan. Katangian. Isa-isahin ko, kaibigan, yung katangian. May siyam na katangian. Unang-una, headquarters nila, yung Vatican City. Pangalawa, yung full of grace of authority, yung blasphemy, di ba? May authority silang gawa ng doktrina nila, yung pananamit nila, yung kanilang yung pinanggalingan, kaugnayan nila sa Roman Empire, sa Ignatius, Constantine, yung Roman Empire. Tapos yung di ba, nagiging vicar of Christ yung pare, yung larawan, mahilig sila sa larawan, magpapatupad ng larawan ng hayop. Tapos pagbago ng panahon at kautusan. Tapos tingnan mo
may ancient Babylon at may modern Babylon. Sino yung modern Babylon? Sino Okay. yung modern Babylon? Sino yung ikalawang Babylonia? Okay na, tapos na oras mo. Okay. Ang Roman Catholic, yung sinasabi mo, Mother of Harlots, marami kaming saints, mga santo. Sa relihiyon mo ngayon, marami kayong mga santo? Marami. Lahat ng mga propeta, Magbigay apostol. nga ng pangalan, bro. Kahit 5 santo lang. 5 santo lang na member ng apostol. iglesia. Apostol. Hindi. 5 santo lang na kaanib sa iglesia kinaaniban mo ngayon. 5 santo lang. Ay, wala po ako sa authority para maghusga niyan. Okay, wala ako sa authority. Yung sa inyo, biblical ba yun? Kaibigan yung canonization? Sa amin, 5. Pagka-canonize ng santo? Biblical ba yan? Kaibigan, wag kayong ganyan. Wag nyo ibigay yung bigat sa isang tao na hindi mo nababasa sa scripture na pamantayan ng Diyos. Ang tanong ko, bro, meron ba kayong santo sa simbahan nyo? Kung meron, pangalan ka lang, magbigay ka ng 5. Lahat ng character ng Old Testament at New Testament, yun ang sigurado ko eh. 5 pangalan na naging Pedro, santo. Pablo, Mark, John. Teka. Huwag mong gamitin ng mga apostol dahil sa amin yung nakalibing lahat. Okay? Ay, parang Babylonia. Nilibing din sa kanilang iba-ibang lugar para maging sagrado ang bro, teka. Wag ganyan, bro. Mukha kang ano eh. Ano ba tawag term dyan? Sa ibang term dyan? No, parang nawawala sa sarili. Huwag mong gamitin sina Apostol Pablo, Apostol Pedro, kasi lahat ng mga apostol, maliban kay Judas Iscariote, nakalibing sa simbahan Katoliko. Huwag mong gamitin yon. Ang sabi ko, membro sa iglesyang kinaaniban mo, kahit 5 santo lang, magbigay ka. Magbibigay ako, kaibigan ha. Ang iglesyang kinaaniban ko, yung iglesyang tayo ni Yoshua, na kung saan membro lahat ng apostol, lahat ng propeta, at lahat ng tauhan na naniwala kay Yoshua. Yan po. Marami po yun, sobra. Too many to mention. Sinong apostol ang nakalibing sa iglesyang kinaaniban mo? Wala, dahil hindi naman yan walang patunay na totoo talaga mga chismis na pinagkakalat ng mga Katoliko. Pangalawa, si Nimrod, ganun din ang ginawa, kinopya ng modern Babylon na kung saan yung pinagchap-chap yung katawan ni Nimrod, kung saan yung bahagi naging sagrado yung kanilang simbahan. Pangatlo, may talata ko yan, ang mga naglilibing, ang nagbibigay pugay sa mga libingan, mga Pariseo sa Saduseo. Hanapin ko maya-maya, ibibigay ko sa iyo na ang nagbibigay papugay sa mga santo ng libingan ay mga Pariseo sa Saduseo at walang apostol na gumawa niyan. Magbigay ka ng talata na merong gawang apostol niyan. Kundi Pariseo at Saduseo ang gumagawa niyan. Na ginaya, prototype ng pare ng Katoliko. Di ba yung pare Katoliko? Ginagawa naman nila ngayon. Ginagawa ng Saduseo at Pariseo. No, Old Testament yan. Wala kang ebidensya. Ako may ebidensya ako kung sa amin nakalibing. At ang author mismo, Baptist. Ha? Mayroon ako. Ang author mismo, Baptist. Sa amin nakalibing. Siya mismo ang nag-aamin. Ako may ebidensya, ikaw wala. Ito naman ngayon. Kaya nga ayoko nga maniwala sa ganyan. Kasi ang gumagawa niyan sa Saduseo at Pariseo. Walang apostol ang gumawa niyan. Walang gumawang apostol niyan. Ang Baptist Church ay Saduseo, Pariseo, ganun? Sumunod sila doon, katulad nyo. Hindi yung basihan sa scripture, ang gumagawa niya sa scripture, Pariseo at Saduseo. Next question. Speaking of Nimrod, saan mo nabasa na si Nimrod ay sun god? Hindi ko nabasa sa Holy Scripture. Tapatan tayo, hindi ako dogmatic na nasasabihin na tamang-tama ako sa paniniwala kong yon. Base lang sa research ko, kaya nga ayokong gawing doktrina yan, nababanggit ko yan dahil gusto ko ipagpatibay yung mga nangyayari sun god ng Egypt, yung sun god ng Egyptian. Okay? Na merong naipasa yung pagiging yung Diyos ng Egypt galing may impluwensya ng Babylon. Ni Nimrod. Kaya ang patunay niyan yung mga ribu-ribulto, yung mother and child, yung araw, yung buwan, yung cross. May cross pa nga yan eh.
na may Bro, may hindi trace back. ang tanong. Ang tanong ko, saan mo nabasa na si Nimrod ang sun god? Wala sa ano, kaibigan, wala akong nabasa sa Holy Scripture. Tinatapat na nga kita, di ba? Wala akong nabasa sa Holy Scripture kaya hindi ako Sa dogmatic. Sa referensya, bro. Tama ako diyan. Okay? Pero ang sinisigurado ko sa iyo, may mga relics, may mga nahanap silang artifacts na yung sa Babylonia merong mga araw, cross, mga buwan, stars, mga solar wheel, tapos may mga pagsamba sila sa yung tinataas yung parang sa Katoliko tinataas yung parang araw. Yun, may mga ganung picture na na-trace back nila sa Babylon na ipasa sa Egypt na ang Egypt yata ang alam ko ang talagang sumasamba sa sun god na kung saan ang matitrace natin nanggaling sa Babylonia. O yun. Hindi yan biblical, kaya nga sabi ko, hindi ko yan ipipilit kasi nga wala yan sa Biblia, wala sa Bible yan. Kung nabanggit ko man yan, hindi ko yan doktrina. Hindi ko ginagawang doktrina na kung saan ikaka-impyerno ng mga Katoliko hindi paniniwalaan. Ang ibig sabihin ko ng doktrina, kaibigan, pag hindi mo pinaniwalaan yung doktrina yun, ikaka-impyerno mo. Hindi kayo maniwala si Nimrod ay sun god, wala namang problema yun, hindi mo nakaka-impyerno yun. Kaya hindi ko ginagawang doktrina yun, ha. Gusto ko lang maging malinaw. So, sinearch ko dito, is Nimrod the sun god? Ang sagot dito, ganito. In various ancient cultures, Nimrod is often associated with figures of prominence, but not necessarily as a sun god. Tama bang binabasa ko rito na si Nimrod hindi siya ang sun god? Yes or no? Tama yung binabasa mo, yun nabasa mo. Pero wala tayong hindi ko yan kinukontra na yan ang pananaw niya kasi may kanya-kanyang opinion ng tao, kaibigan. May mga scholar, kaya nga sabi siya, huwag tayong maniwala sa mga scholar kasi sila nagsasalungatan. Kung may mabasa naman ako na tinuturo naman si Nimrod, dapat ano na mangyayari? Wala na tayong tatayuan. Di ba? Kasi kontrahan na sila eh. Sige, ilabas mo bro. Hinahamon kita. Ilabas mo. Walang oras ngayon. Ano yun eh? Video yun eh. Video. Na meron sila mga artifacts. Video. Yung mga artifacts na nakuha nila na naka-trace back daw yan sa Okay. So, wala na naman. Again, move naman ako sa next question ko, okay? Ito naman ang next question ko. Kung ang Roman Catholic Church ang tinutukoy na Mother of Harlots, ano naman ang kahulugan ng pulang halimaw na kanyang inuupuan? Yun yung Red Dragon. Siya yung Red Dragon na ang counterpart ng talatayan. Anong kahulugan ng Red Dragon na siyang inuupuan ng Mother of Harlot na sabi mo ang Roman Catholic Church? Hanapin ko yung talata, yung inuupuan na Red Dragon, na red na halimaw, scarlet na beast, scarlet colored beast. Yan ay magbibigay sa kanya ng kapamahalaan. Hindi, ang tanong ko, ano ang hanapin ko talata, kaibigan. Ini-explain ko na, kaibigan. Pakinggan mo na muna. Sandali, pakinggan mo muna. Hanapin ko yung talata na yung Red Dragon, yung Red, ito yung talata. Teka lang, ha? Ang talata ay, basahin natin sa Revelation 12:3 and 9, Revelation 17:3, magkakaugnay yung talatang to, ha? Tapos yung nagbigay ng kapamahalaan nasa Revelation 13 verse 4. Hindi. Ulitin ko lang. Papaliwanag ko. Alam ko yung tanong mo. Naiintindihan ko tanong mo. Yung Red Dragon tsaka Scarlet Colored Beast, yan yung Holy See. Bakit Holy See? Kasi yung Holy See, Holy Seat. Bakit nagkataon na sasakyan mo, di ba? Pag sinakyan mo, uupuan mo. Bakit kung sasabing Holy See yun? Kasi sa Revelation 13:4, nagbigay ng kapamahalaan. Saan? Sa halimaw na nakaupo sa Red Dragon, yung nagbigay ng kapamahalaan sa Mother of Harlot na may kaugnayan, tugma dun sa Red Dragon at Scarlet Colored Beast. Isa lang ang tinutukoy na yan eh. Ngayon, yung Red Dragon at Scarlet Colored Beast, yan yung magbibigay ng kapamahalaan na kung saan, ano yung inuupuan ng Papa Si? Holy See. Ano yung meaning ng Holy See? Holy Seat na inuupuan, sinasakyan. Yung inuupuan na niyang yan, yung kapangyarihan niyang yan, mawawala dahil huhubaran siya niyan at
lalabanan siya niyan, didigmain siya niyan eh. Yung kapangyarihan na meron siya ngayon, ay yan din ang gagamitin ng Diablo. Dahil yan ang Diablo. Bro, nagpaliwanag ka na sa debate nyo ni John Ray. Naghayag ka. Sige. Tubig. Sige, kuha ka ng tubig. Tuloy. Wag na masyadong mahaba ang paliwanag, bro, kasi nakapagpaliwanag ka na doon kay John Ray. Sagutin mo na lang yung mga tanong ko. Ano ang kahulugan ng pulang halimaw na kanyang inuupuan? Kahulugan niyan ay Holy See. Saan talata na Holy See? Yung ang basehan ko siya yung Revelation 13:4 na nagbigay ng kapamahalaan sa Vatican City. Ang Vatican City ang inuupuan ng papas, yung leader nila, ang inuupuan yun yung Holy See, na kung saan yun ang nagbibigay ng kapamahalaan. Kaya powerful siya, oh. Makikita mo hindi ordinaryong kapangyarihan ng pinanggagalingan ng Holy See na yan eh. Hindi ordinaryo. Saan tinuro ng Iglesia Katolika na ang pagiging obispo ng mga obispo sa Roma ay nagmula sa Romanong Imperyo? Wala. Hindi aamin ang Diablo, ama ng kasinungalingan. Ba't aamin yun, kaibigan? Para naman tayo nagiging grade 1 yan. Aamin yung nanakaw sa ginawa niya? Okay. Naman. Ginagawa mo naman bata, kausap mo, kaibigan. Ginamit mo ang term little horn. Yan ha? Ayon sa Bible. Ayon sa Bible, ang little horn ay isa sa mga hari ng Fourth Kingdom. Tanong, ang Roman Catholic Church ba ay hari o iglesia? Iglesia na naging naging religious state yan na anong tawag niya sa hatari niyo? Parang ano ba tawag doon? Sandali ano yan bro? Hari ba ang Roman Catholic Church o iglesia? Yung Vatican City, kaharian na ngayon yan. Government na yan. Ang namumuno. Hindi ko tinatanong kung kaharian ba o hindi. Ang tanong ko, hari ba ang Roman Catholic Church o iglesia? Ganito yan, kaibigan. Nagmula siya sa kaharian ng 4 na halimaw. Ano yung 4 na halimaw? Roman Empire. Linawin ko yung talata, kaibigan, na wag mong guluhin yung tao. Nanggaling yung little horn, yung sungay na usbong, dun sa beast, yung ika-4 na halimaw. Wala na yun ngayon, kaibigan. Wala na ngayon yung Roman Empire. May patunay yan na nagpatuloy yan dahil dun sa little horn, dun sa paa, na bakal at binti. Hindi yan ang tanong, bro. Hindi yan ang tanong. Ang tanong ko sa iyo, ano ang Roman Catholic Church? Iglesia ba siya o hari? Iglesia. Ang little horn, hindi siya Ayon sa Daniel 7:25, ano ang little horn? Hari o iglesia? Nalimutan ko kung talagang kaharian na kasi yung turn horns, hari yon. Pero nagiba yon, ewan ko lang kung nabanggit yung little horn na hari. Sorry i-reviewin ko uli yan. Pero ito sigurado ko, kaibigan. Patunay na nagpatuloy yung pang-4 na beast, yung Roman Empire sa pamamagitan Babasahin ko, bro. Babasahin ko 7:24 ng Daniel. Hindi mo pala alam yung mga talata pala eh. Ang 10 sungay ay ang 10 hari na maghahari sa kahariang yon. Papalit sa kanila ang isang hari na iba kaysa kanila. Hari. Papagsak niya ang 3 hari. Itong papalit na hari na ito ba yung little horn? Yes or no? Yes. Di hari. Hari siya. Yung little horn, hari. Anong? Ayon sa Biblia, ang little horn ba ay hari o iglesia? Kombinasyon niya ng pagiging kingdom at pagiging iglesia. Bakit? Kingdom. Kasi Vatican City, di ba little horn? Lungsod yan, kaibigan. Ulitin ko ang aking tanong. Ulitin ko ang aking tanong para makita pa. Para makita ng mga viewers na binabaluktot mo ang Biblia. Para maintindihan din nila. Ang reason ko nito para makita nila na binabaluktot mo ang Biblia. Ulitin ko. Ayon sa Daniel 7:24, ano ang little horn? Hari ba o iglesia? Kombinasyon niya ng lungsod, dakilang lungsod,
Hindi yan ang dakilang lungsod. tanong ko. Hari, Hindi bakit? ko. Teka, Bakit? hindi ko tinatanong kung kombinasyon ba o hindi. Bakit? Bakit mo ayaw mo pa tanong ko- sagutin? Sandali, kaibigan, may 1 minute ako, di ba? Hindi, Ayaw mo muna hindi. ako. Hindi mo sinasagot ang tanong ko eh. Sabi ko, hari, kaibigan. Hari. Hari. Okay. Pasagutin mo ako, kaibigan. Hari siya dahil, di ba tinatawag na Pontifex Maximus yan? Hari yan eh. Pontifex Maximus. Tingnan mo sa Vatican, sino ba yung hari-harian doon? Sino ba yung leader na namumuno doon? Sino yung niluluhuran doon? Sino yung pinaglilingkuran sa Vatican City? Ang Pope, yung papacy. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, yung little horn na yan, pasok talaga yung katangian ng papasing nasa Vatican City kasi maliit na bansa yan, maliit na lungsod yan na pinamumunuan ng isang religious leader na kung saan siya ang gobyerno doon. Ang hari is gobyerno. Siya ang nasusunod. Siya ang batas. Siya ang judicial. Siya ang lahat. Talagang Ibig mo bang sabihin na ang Pope ang King of the Vatican City? Yung ba ibig mo sabihin? Hindi siya tinatawag. Pero nature niya. Hindi yun ang tanong ko. Ibig bang sabihin na ang Pope ang King of Vatican City? Yun ba? Hindi kasi monarchy ang type of government ng Hindi ko marinig si Umbaw. Pero Teka, ano nangyari? Hindi ko nawala ako? Narinig mo ba ako dyan, Brother Aljan? Opo, narinig ka, Bro JD. Okay, so kasi di ko marinig si Brother Umbaw eh. Ulitin ko yung tanong ko. Ang Pope ba, ang hari, sabi mo kasi sila yung hari-harian doon eh. Hari-harian doon eh. Ang tanong ko, ang Pope ba ang hari ng Vatican City? Yes or no? Hindi tinatawag na hari, pero siya ang tumatayong hari ng Vatican City. Siya yung pinaka-pinuno eh. Okay. Oo, siya pinaka-pinuno. Itatanggi niyo ba yan? Itatanggi niyo yan? Kung mabasa ko na ang Pope is not the King of Vatican City, aminin mo naman, sinungaling ka na naman. Hindi, alam ko yung kaibigan. Kaya nga sabi ko, hindi nga tinatawag eh. Wag mo nang maging paulit-ulit ka. Kasi nga, hindi ko na nga inamin na hari siya. Hindi siya tinatawag na hari. Kasi nga kaibigan, kailangan ng karunungan para makilala mo yung halimaw. Kasi nagtatago nga yan. Hindi nga nagpapatawag na hari para hindi halata. Pero bakit siya hari doon? Siya leader doon eh. Di ba siya ang batas doon eh? Siya ang judicial, executive, tsaka lower upper house, Senado at Kongreso, siya na lahat doon eh. Ang dami mong daldal, basahin ko na lang. Is the Pope the King of Vatican City? Is the Pope the King of Vatican City? Ang sabi ganito, the Pope is not the King of Vatican City. Tama ba itong binabasa ko o mali na naman? Yes, hindi ka nakikinig kaibigan. Ewan ko ba kung attentive ka sa sagot ko. Sabi ko nga, hindi nga siya tinatawag. Pero, ang lobo, nagpapanggap na tupa. Hindi ko tinatanong kung tinatawag ba. Nagtatago siya. Wait lang. Wait lang ha. Hindi ko tinatanong kung tinatawag ba siya o hindi. Ang tanong ko, siya ba ang hari o hindi? Hindi, leader. Leader siya na siya ang pinaka-pinuno ng Vatican City. Nagaya ng isang hari. Pinuno siya ng Vatican City na kung saan katumbas ng isang hari. Kasi nagtatago yan, parang lobo yan na nagsusuot damit tupa. Hindi nyo makikilala yan kung walang kapahayagan na nanggagaling sa Holy Spirit. Karunungan na nanggagaling sa Holy Spirit. Hindi nyo makikilala talaga yan. Nagpapanggap yan eh. Okay. Lipat naman ako ng ibang tanong. Doon naman ako sa next question naman ulit. Kung ang little horn para sa iyo ay iglesia, kasi yung hari sa iyo kasi is combination, kaya resulta iglesia. Kung ang hari sa iyo, ang little horn sa iyo ay iglesia, ibig bang sabihin na mga iglesia rin ang 10 sungay na nauna pa sa kanya? Hindi. Kaya nga naiiba siya, kaibigan Brother Danjo, kailangan ng Holy Spirit para maintindihan mo yung talata, no? Kaya siya naiiba. Bakit siya naiiba? Di ba? Kita mo naman, religious leader namumuno sa isang lungsod na dakila.
Kaya siya Okay. naiiba. Hindi siya katulad nung mga naunang sungay. Pasok Okay. na pasok ang papasi, di ba? Kaibigan, pasok na pasok. Okay, next question. Next question. Para papatunayang pasok na pasok ang papasi. Sabi sa Daniel 7:24, 3 hari ang nauna sa kanya ang kanyang pinabagsak. Tanong, sino ang 3 hari ng Roman Empire na pinabagsak ng papasi? Ako sa totoo lang, sa ngayon ito lang ang nakuha kong ano diyan. Pero gusto ko pa i-verify. Pero sige, sagot ko na rin kasi ano to ano naman to? Nasa-search naman to eh. Teka, saan ba yan? Teka lang Yung tatlong yung Astrogot ba yun? Tsaka yung tatlong ano na yun. Oh. Ano ba yun? Saan ba yun? Teka. Uy, nangungopia na sa SDA ito ng aral. Oh, pwede. Sige, Nangungopia na sa SDA ng aral ito. Kasi na-research ko, may nasa-search siya sa Google na talagang nangyari. Search ko yan talagang nangyari siya Kaya, nung nakita kong talagang nangyari, may history talagang ganun ang nangyari. Nung umusbong yung Catholicism niya, may 3 bansang na bumagsak dahil na-convert daw sa Christianity, etc. May mga ganung nabasa ako. Hindi ko hahanapin ko sana kaya lang baka sayang oras mo. Pero gasgas ng debate yan kasi nga ginagamit din ng ng SDA. Wala namang masamang kumopya kung na-verify ko rin naman na totoo naman talagang nangyari sa kasaysayan. Wala namang masama. Bakit? Sa SDA lang ba ang kasaysayan? Sila lang ba ang may karapatan gumamit ng kasaysayan? Mali naman yata yun. Sige, pabigyan kita. Ibig mo sabihin ang papasi ang napabagsak sa Ostrogoths, ganon? Walang sinabi sa talatang pinabagsak niya yun. Or ganito kasi kaibigan ganito kaibigan yan. Linawin ko sa iyo. Teka bro, wag kang atras abante urong sulong ka Ano ba talaga? Tinanong kita kanina kung ang papasi, ang little horn. Yes. Sabi sa 7:24 ng Daniel, pinabagsak niya ang 3 haring nauna sa kanya. Sino ang 3 hari ng Roman Empire ang pinabagsak ng little horn na papasi? Sino? Sabi mo, isa doon, Ostrogoths, tama? Yata, yung 3 yun. Nalimutan ko yung pangalan Okay. Basta natin, sino ang napabagsak ng Ostrogoths, okay? Ito. The last great Gothic king, Torilla, led the Goth resistance against the Byzantines, and after his death in 553 CE, the Ostrogoths lost their autonomy and ethnic identity, merging with the people of Italy, the Lombards, and dispersing into the regions of modern-day France and Germany. Kaya pala nawala ang identity ng Ostrogoths kasi sila ay humalo sa mga tao sa Italia, humalo sa mga Lombards. So, ibig sabihin, pag humalo, hindi binabagsak ng papasi. Tama o mali? Tama. O tama, hindi binabagsak. Diba sabi mo kanina, pinabagsak ng papasi, ang Ostrogoths. Pasensya ka na, inaalala ko yung nasa talata. Ang nakasunod doon, pinabagsak, di ba? Yung 3 bansa. O, pinabagsak. Ang sagot ko dyan. Hindi bro. Ang pinabagsak, 3 hari. Hindi kaharian na binabagsak. Hari ang pinabagsak. Kasama ang nila noon, kasama ang kaharian nila doon, kaibigan. Kaya nga na-dissolve yung buong kaharian yung naisama na sila sa isang Ganito yung kaibigan. Gaya nung halimbawa, alam mo kasi ang propesiya, kaibigan, ang propesiya hindi mo pwedeng ang tawag ito, i-interpret na pinabagsak literal pinabagsak literal yung little horn mismo ang gagawa nun. Ibig sabihin, Sino gagawa? Pag usbong nila nawala yung 3, yung pwedeng ganun ang meaning lang, simpleng meaning nun Maraming ganyan sa talata. Kasi binabaluktot na naman uli. Wala problema, propesiya yan Ang 10 sungay ay ang 10 hari na maghahari sa kahariang yun. Yes. So yung 4th kingdom, yun na mismo ang kaharian. Yes. At sa 4th kingdom na yun, mayroong 10 hari na maghahari. Yes.
At 3 sa 10 hari ng kahariang yan, ibabagsak ng little horn. Sino ang 3 hari na pinabagsak ng little horn? Sabi mo, Papa C, sino? Yo, yung 3 kaharian na yan, Hindi nung kaharian umusbong ang yung pinabagsak. Oy, teka, hoy. Hindi kaharian ang pinabagsak, hari ang ibabagsak, hindi kaharian. may talata ko yan, kaharian din yan. Ano yan? Kaharian. Interchangeable yan, kaibigan. Sige, Kaharian, hari. ating basahin sa King Interchangeable yan. James Version. Ating basahin sa King James Version kung kingdom ba ang tinutukoy dito o kings. O Daniel. Babasahan din kita na interchangeable yan. O ating basahin 7:24 ng Daniel. King James Version. And the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise. And another shall arise after them. And he shall diverse from the first. And he shall subdue 3 kings. Tanong, ayon sa King James Version na paborito mo, sino pinabagsak? 3 kings o 3 kingdoms? 3 kings. At pwedeng gawin yan 3 kingdoms kasi 10 horn na yan sa Revelation 12:3 to 9 and 9, Revelation 7:3, yung 10 horns ay tumutukoy sa kingdoms yan. Saan natin nababasa na ang 3 kings, ang meaning niyan 3 kingdoms? Basahan kita, wait. Hanapin ko ha. Sige, namon kita. Ayan, nangungopia na ng aral sa SDA. Mas lalo ka malulugi ngayon dyan. Nangopia ka na. Walang problema. Hindi ko. At ang ibang tanda ay nakita sa langit, narito ang isang malaking dragon mapula na may 7 ulo at 10 sungay at ang kaniyang mga ulo ay 7 crown. Okay? Sa Revelations 12:9, tingnan ko sa 12 na yan, sarili lang. Ang 12:9, sabi, ay nagis ang malaki siya ay nagis sa lupa. Hindi. Sa 17:3 yata to, ba? Hindi ko nakita yung talata. Wait lang. 17:3. Ano? Sandali. Ano, sama nabasa na ang 10 sungay nangangahulugan ng 10 kaharian. Sandali, hinahanap ko hindi wala rito pala, sandali. Talagang wala yan. Sige. So, sige. Anong talata yung kanina? Daniel, sa concordance yata nakita to sandali concordance na. So, dahil concordance na, Bible scholar na to ngayon. Sige. Ikaw ang tumakbo sa Bible scholar, ha? Well, concordance ka na Kasi Bible scholar gumagawa ng concordance sige, bigyan mo ako. Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang 10 horns is the 10 kingdoms of the 4th kingdom? Kalahin mo, kingdoms na, may kingdom pa. Ayan. Nangopya. Nangopya sa SDA ng aral. Sabihin mo lang kung wala, bro, kasi mag-move na lang ako sa next. Sige, balikan ko yung kaibigan. Pwede ka tang i-text sa messenger. Hanapin ko kasi wala pala dito. Na-overlook ko siguro to. Okay, hanggang doon lang muna ang aking tanong sa part 1 na ito. Salamat sa iyo, Mark Umbaw. No problem. Kailan yung part 2? Ihahanda ko naman yung mga sinabi mo sa akin, ha? Na wala, kasi i-rewind ko to, aaralin ko yung mga sinabi mo, kukuhanan ko ng talata yan. Ngayon, sa part 2, pwede bang bigyan mo lang ako ng pagkakataon, isa-isahin ko lang yung talatang hinahanap mo sa akin? Pwede po ba yun? Para medyo fair tayo? Kasi sabi, wala, puro wala. Siyempre, hindi naman ako si Eli Soriano na lahat yan, kabisado ko. Pero, ginagarantiya ko sa'yo, meron akong talatang pwedeng basihan nung mga pahayag kong yan. Gaya na itong kingdom na to. Hahanapan kita ng talata. Okay lang po ba yun, kaibigan? Walang problema. Problema. Kailan yung part 2? Kailan yung part 2, kaibigan? Sa next schedule siguro ko, kung next schedule ko, doon naman ang part 2. Wednesday uli? Hindi ko alam kung saan kailan ako bibigyan ng schedule Okay. Excited na ako ibigay yung mga talata kasi gulatan tayo sa talata sige. Hindi naman ako si Eli Soriano. Kailan lang ako nag-aral ng Bible Sige bro, mag-mensahe ka na lang bro. Ayun, maraming salamat sa punto por punto, no? Muli, binigyan ng pagkakataon na ipahayag ang katotohanan. Pasensya na sa mga hindi ko na ibigay na talata, pero may part 3 pa naman. Sa muli namin pagharap ni Brother Danjo, ilalatag ko yung mga talatang nabanggit niyang hindi ko nabigyan ng talata.
Yun lang po. Maraming salamat sa ulit. Huwag kayong madala. To God be the glory. Salamat. Thank you. Okay, thank you sa iyo, Brother Mark Umbao. And then, ano na tayo? Move na tayo sa ating mga kasamahan para sa kanilang mga masasabi. At yung unahin si Brother Aljan. Brother Aljan, ano masabi mo doon sa nangyari tanungan? Ayun, sa mapagpalang gabi, Brother Danjo. No? Ah, Anong observation mo doon sa kanyang mga sagot, bro? sayang kasi, Brother Danjo, no? Hindi mo kasi tinanong sa kanya, Brother Danjo, kung dala niya yung kanyang laptop para masagot mo yung kasama sagot niya yung katanungan niya. Dala niya yung laptop niya, Brother Danjo? Hindi, yung gamit niya, laptop niya mismo yon. Ayun. Masasabi ko lang doon, baka kasi doon nanggagaling yung Holy Spirit ni Mark Umbao sa laptop. Kaya yun ang kailangan niya nung debate nila ni Brother Junri. Kaya doon natin napatunayan mga kapatid, no, kahit dala ni Brother Mark Umbao ang kanyang laptop na kung saan nanggagaling ang kanyang Holy Spirit, hindi niya pa rin masasagot yung katanungan. Lalo-lalo yung huli, my dear brothers and sisters. Kaya masabi ko kay Brother Mark Umbao na pag-aralin mo sana, no, ang Holy Spirit mo na nanggagaling sa iyong laptop para masagot mo ang katanungan. So, kung excited kang, kung talaga nasa Holy Spirit ka, may guided kang Holy Spirit, Mark Umbao, na hindi mo kailangang hanapin sa laptop mo ang mga verse kasi siya mismo yung mag-guide sa iyo, Mark Umbao. Kaya huwag kang umasa, no? Huwag kang umasa sa sinasabi mong Holy Spirit kasi alam naman natin na hindi ko masasabing hindi ka guided, pero sana i-guide ka talaga ng totoong Holy Spirit. At Brother John Do, diretso na ako siguro sa greetings at para makapagdiretso na alas 9:53 na. Ayun, thank you so much, my dear brothers and sisters. Thank you so much po, no, sa inyong walang sawang pagsuporta sa atin. Unti-unti pong lumalaki yung viewers natin, subscribers po natin, 2,004 na. Sa loob ng 2 araw, nakadagdag po ako ng mahigit 100 subscribers. Grabe, thank you so much, no. Sana sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel na Mr. 721 sa YouTube channel, nanonood ngayon, please bisitahin niyo po sana ang ating YouTube channel. Supportahan niyo po ako sa ating advokasya. Nawa po, ipagpatuloy po natin ito ang pagtatanggol sa ating inang simbahan. At abangan niyo po lagi ang live ko sa aking Facebook page, sa Facebook na Aljan Bagatnan at saka Facebook page na Mr. 721 Catholic. Abangan niyo po lagi doon, follow niyo po ako doon sa Mr. 721 page po dahil nagla-live po tayo ng alas 3:15 ng hapon. Thank you so much, my dear brothers and sisters. Again, pagpatuloy po natin panalangin ng ating buting pari at una-una salamat po sa Diyos, no? Dahil po tayo ay isang mga aliping walang kabuluhan lamang. Muntik ko na makalimutan, muntik na rin akong pagalitan ni Lolo Angel. Kaya hindi ako papayag. Okay, thank you so much, Brother Danjo. Para kay Mark Umbao, nawa po ay dalhin po lagi ang laptop kung saan nagkagaling ang iyong Holy Spirit. As usual, iba lang naman yung sagot niya, no? Well, ang napuna ko lang doon, yung Propeta paggamit ka, niya ng... Brother Junre. Propeta Ha? ka. Propeta ka talaga, naulaan mo. ang napuna ko lang doon kasi iba na naman yung argumento niya kay Brudando, iba na naman yung sa akin. Pero yung Revelation 17 at yung Exodus 13:8-10 niya, nakakatuwa kasi ang cross reference niya 13:8. Pero kung titingnan mo talaga kung teksto nun, tatak yun ng Panginoon at hindi tatak ng halimaw. No? Ang nakakatuwa kasi ang sinabi niya, parallel yung parallel. Parallel, pero sinabi naman niya sa sunod, ang kasunod naman niya sinabi, counterpart. Kailan naging parallel ang counterpart? Isa na yun. Isa na yun. Di ba? Nakakatuwa, counterpart daw. Kasi tinanong si Libro dyan, ba't mo ginamit ang Exodus 13:8-10? Kasi yan ang counterpart ng 13 and up to 17. Nung nagkasarapan sila sa tanungan, yan ay parallel. Hindi parallel. Paano naging parallel yung counterpart? Ibang klase si Mark Umbao. Tapos yung dinawit niya ako doon sa Revelation 17:7-8 na ang dating halimaw na namatay na ay lumitaw muli. Kaya sabi niya,
dinamay niya ako na hindi ko rin unawaan kasi lilitaw daw uli. Kung ipagpalagay natin na yun ang Roman Catholic, isinabi doon, namatay siya. Kailan namatay ang Roman Catholic tapos biglang lumitaw uli? Ayun, malaking tanong yan. Kasi malinaw. Actually, binigyan ko ng may live commentary pala ako nito, no, overview ko sa pahayag ni Brother Marcombo sa YouTube ko. Nag-live ako noong Lunes at binigyan ko ng live commentary at doon talaga kasi after ng debate namin, pinakinggan ko yung stand niya talaga kasi during debate, siyempre hindi mo naman mailista lahat yung pinagsasabi. So nung pinakinggan ko kontrahan talaga. Kaya kung gusto niyo makarinig naman ng live commentary ko, pwede niyong isitahin doon, no? Ang title is Katoliko ba talaga ang beast sa Revelations 13 live commentary. Yun ang title. Nigyan natin ng tamang pagsagot, no? Doon sa live natin, yung mga binitawan niyang tuligsa sa ating simbahan. Congrats mo dyan, Do, kasi naipakita mo na ano pala talaga. Tama si Bro Aljan, yung Holy Spirit niya nasa laptop. At saka, yun, congrats mo dyan, Do, at least pakita mo na ano talaga ayaw kong sabihin ng words, pero kamangmangan talaga. Kamangmangan talaga yung, pakibasa na lang yung to Peter 3:16 bro dyan sa magandang balita Biblia, tapos na ako. God bless you sa ating lahat. Okay, gusto niya basahin ko yung ikalawang Pedro 3:16 ng magandang balita Biblia. Ito ang sinasabi sa talata. Ay, teka. Mali. Ito sinasabi sa talata. Ayan. Sabi ganito. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain, na binibigyan ng mahaling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ayan. So, ng mga mangmang, magulo ang kaisipan. Sa ang salita ng Diyos, ang nakalagay naman dyan is na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal. Talagang hangal lang. Okay, ganun pa man. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Sa lahat. Ang reason ko kaya ko ito yung ginawa para mas lalong makita na si John Ray ang nanalo sa talakayan, kasi kiniklaim niya nahirapan daw si John Ray doon pero sa totoo talaga siyang nahirapan. Kaya ako siya siningil sa mga reasonings niya para ipakita na talaga yung iniisip niya na na guided daw siya ng Holy Spirit, hindi naman talaga nakikita kasi ang guided ng Holy Spirit hindi mo pwedeng pabulaanan. Dala niyo ang guided ng Holy Spirit, hindi nyo pwedeng pabulaanan o matutulan. Basta guided siya ng Holy Spirit. Okay, maraming salamat po sa inyo. Komentary ko lang kasi may comment pala siya na gano'n, nahihirapan ako. Kung titingnan niyo yung debate namin, fresh na fresh ako hanggang matapos mo dyan, Do. Si Umbaw, mula umpisa, stress na stress. Lanta na lanta. Kasi yung mga tanong ko sa kanya, galing sa Biblia, nasa Biblia mismo ang mga tanong ko. Hindi ako nagpahayag na against sa Bible. Ang pahayag ko nasa Bible mismo yung mga tanong ko sa kanya na hindi niya matutulan. Tulad nung yung lungsod na yun na sinabi niyang Roman Catholic, na-judge na, pero sa kanya hindi pa ginudge. Yung halimaw na yun na namatay na, sa kanya hindi pa namatay. Yung mga ganung tanong, puro kinuha ko yun sa kailan naging lungsod ng Roman Catholic? Kaya nga, yun nga tanong ko sa kanya kasi ang pahayag sa debate namin, ang pahayag niya, yung halimaw at yung lungsod, iisa lang yun. Pero kung babasahin mo, hindi. Kasi sa 17:1, ang babaeng patutot o yung babaeng nakapatong sa halimaw, ibig sabihin hindi siya Roman Catholic. Kasi kung siya ang Roman Catholic, bakit siya papatong sa kanyang sarili? Paano mangyayari yun? Ngayon diba? Nga, yung pulang dragon, iba naman ang meaning nun eh. Yung pulang dragon, yung sinasabing, natawa nga ako sa sagot niya. Kasi actually,
Hindi naman dragon yung pinatungan. Halimaw lang, yung halimaw sa 17:1, yun yung halimaw na lumabas sa Revelation 13:1. Ay, yung dragon, iba yung entity ng dragon kasi yung dragon yun ang mismong sa Satanas. Pero yung halimaw, yun yung binigyan ng kapangyarihan ng dragon na pinatungan ng babae yung lunsod. Sa kanya kasi yung dragon ng Katolik, ang lahat Katolik, pati yung Little Horn, Katolik na rin. Pati yung Pantadak, Katolik na rin. So yung iba-ibang entity, ginawa niyang katangian. Ang entity, ginawa niya katangian which is mali talaga. So yun lang mo dyan ang ating komentary uli. No, na sa debate namin, hanggang natapos po, fresh na fresh ako. Siya, parang hindi nakaligo ng 7 araw yata. Sobrang stress tingan. Yun lang po dyan. Maraming salamat. Soklo. Ang sabi niya kanina, excite lang ako, excite. Pero kitang-kita naman ang kaba. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang dito na lamang po ang ating programa sa Punto por Punto. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.